Tagal po ngayon at yan po yung mensahe sa atin ng Panginoon kung gaano po kahalaga isang opportunity or isang pagkakataon na ibinigay sa ating lahat na kung tutuusin tayong lahat ang magbabata. Pero si Lord, si Jesus Christ yung nagpakasakit doon sa krus para tayo'y mapanumbalik sa Kanya. It's an opportunity for restoration. Amen. So lahat po ba dito ay na-restore na? Again, I will ask you, lahat po ba dito ay nanumbalik na sa Diyos? Ayan. Praise the Lord. So it would be better siguro kung lahat po ay sasali natin sa Tagalog para naunawaan natin. So lahat na naririto ay nanumbalik na sa Panginoon. Amen. Praise God. So kung kayo po ay mayroong Biblia at kung wala naman, it's okay. Nandyan po sa ating screen. Makipagbukas po kayo sa aklat ni Apostol Lucas, ni Dr. Lucas, sa chapter 15, verse 22. At iyan po ang ating sususugan ng mensahe sa atin ngayong umaga. Luke chapter 15, verse 22. But the father said to his servant, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet." Sabi po dyan sa Tagalog na salin ng ating mga Biblia, ngunit tinawag ng ama ang mga alila, "Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas." Pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Palakpakan nga po muna natin ang ating Panginoon. Okay, and let's bow our heads to feel the presence of the Holy Spirit right now. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito for having you as a visitor in this place. Lord, tunay nga na kinikilala ka namin bilang aming Diyos na buhay, pinaglilingkuran ng tapat, at nakikita sa lahat ng dako. Lord, tunay nga na ikaw ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw din ang magbibigay sa amin ng pagkakataon upang mailapit namin sa iyo ang aming mga sarili mula sa pasimula ng mensaheng ito magpahanggang mamaya sa katapusan. Lord, i-bless mo ang bawat anak mo na naririto ngayon. Pagpalain mo ang kanilang mga puso, pagpalain mo ang kanilang pandinig, ang kanilang paningin, at ang lahat sa buhay nila na mayroong kaugnayan sa pagkatawag mo sa kanila, O Diyos. Lord, muli ipinapasakop namin sa iyong kapangyarihan ang aming mga buhay sa oras na ito. Lukuban mo na yung makapangyarihang dugo, ang lahat na dako ng lugar na ito mula sa unahan, sa hulihan, sa kanan, sa kaliwa, maging yung lugar ng mga kabataan at ang mga guro, amin po itong itinataas sa iyo. At hinihingi namin ito sa pamamagitan ng banal na lingkod na si Jesucristo. Lahat po na anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Praise God. So once again, tingnan nyo muna yung inyong mga katabi. Yan, tingnan nyo yung mga katabi nyo. Yan. Don't wear a twice character today. So, wag niyong isuot yung dalawang uri ng iyong pagkatao. Dapat isa lang. Amen. So, nais ko kayong bigyan ng pananaw sa mensahe sa atin ngayon ng ating Panginoon na kung saan napakahalaga ito sa bawat isa sa atin. May mga tao na patuloy na kinikilala na sila ay nakay Kristo na. Pero ang katotohanan, they never restored from their old self. Amen. So hindi pa sila napapanumbalik mula doon sa kanilang lumang pagkatao. So isang pagkakataon para sa pagpapanumbalik. Ito po yung ating pong mensahe po sa atin ng Panginoon na dapat po natin na matutunan. So lagi nating tatandaan, sabi nga po dito, a clothes a person wears can say a lot about them. So look at our clothes today. Tingnan niyo yung mga kasuotan ngayon.
Meron ba kayong mga damit? Meron ba kayong mga pansuot? Mula panyapak hanggang sa pantaas. Meron ba po tayo? So, meron tayong damit. So, lagi nating tatandaan na sa bawat individual, sa bawat isa sa atin, yung ating mga kasuotan ay ito yung ating salamin at ito yung nagpapahiwatig ng marami patungkol sa ating lahat. Amen po ba? So, dapat nating maintindihan, maging sa ating pananamit, dapat naunawaan natin bakit ganyan ang ating isusuot ngayon. Bakit ganito ang uri ng damit na ating pansuot ngayong araw na ito. Dahil pinili mo yan, lahat ng mga kasuotan natin, choice mo yan. Amen po ba? Pero lagi nating tatandaan na bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating mga kasuotan ay marami itong ipinapahiwatig sa kabuuan ng ating pagkatao. Amen po ba? Our wardrobe often reflects our personality, our profession, our internal and external condition, or even how we feel on a certain day. So, lagi nating tatandaan, ano nga ba yung wardrobe sa Tagalog? Ito po yung aparador, ito yung taguan ng mga damit. Amen po ba? Ito daw po ay kalimitan na nagpapakita ng ating mga personalidad. So, mayroon ba tayong mga wardrobe? Mayroon ba tayong mga aparador? O mayroon kayong mga lagayan ng damit? So, ibig sabihin, ito yung nagpapakita ng ating mga personalidad. Kung ano yung ating mga profession, maging panloob man o panglabas man na kondisyon ng buhay natin. O kahit yung nararamdaman natin sa araw na ito. Amen po ba? May natutunan na po ba tayo doon? Sabi po ng isang designer na isang dayuhan na kung saan si Rachel Roy, sabi niya, "What I found through clothing is that when you put on the right dress or you put on the right pair of glasses or even a suit or terno, it can really make you remember what is beautiful about life." So, anong ibig sabihin nito? Na-discover ng dayuhan na designer na ito na sa pananamit, kapag daw nagsuot tayo ng tamang bestida o terno man, o sunglasses man, o ano man yung salamin man, ibig sabihin, ito yung nagpapaalala sa atin kung gaano kaganda ang buhay. Amen po ba? Hello, kayo ba, naalala nyo ba? Ano ba ang nasa isip nyo kapag kayo ay sumusuot ng isang kasuotan na kakaiba na sa tingin nyo yung nararapat para sa araw na ito? Mayroon ba kayong naaalala? Ano ba yung pumapasok sa isip natin? Kaya nga minsan, 'di ba, kalimitan sinasabi natin, okay ba yung suot ko? Kasi minsan yung ating mga katabi, yung ating mga mahal sa buhay, sila yung ating salamin. Amen po ba? Kapag hindi nababagay sa atin yung damit, sasabihin nila, ay hindi bagay yan. Amen po ba? So, tayo mismo, tingnan niyo yung mga katabi, bagay ba siya sa kasuotan niya? Hello? Sister Dulcie, why are you laughing? Diba? So, sabi nga, tayo mismo, salamin tayo ng kapwa natin, ng katabi natin. So, kung nakita mo, ay, ang ganda ng suot mo ngayon. So, ibig sabihin, kapag nakarinig ka ng applause na positive, na maganda yung kasuotan mo, we must thank God. Lord, salamat sa buhay na bigay mo. Sabi nga sa pamagitan ng ating mga kasuotan, nagpapaalala ito sa atin kung gaano kaganda ang buhay na kaloob ng Diyos. Amen po ba? However, there are many who do not feel beautiful on what they wear. Samantala daw, marami daw po na hindi nila nararamdaman kung gaano kaganda ang kanilang mga sinusuot. Kaya kalimitan tayo, bago tayo makasuot ng damit, bago tayo makapaghanda, ang dami-daming
try na damit. Amen po ba? Ay, hindi to bagay sa akin. Okay lang ba? Ay, hindi to okay. Kaya kalimitan, yung ating mga wardrobe, nasisira. Nasisira yung tiklop, yung mga hanger. Kasi ang daming pinagpilian para makakuha lang ng bagay sa kanyang damit. Amen po ba? Amen? Katulad po ng aking kasuotan. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba, this is supposed to be my suit nung recognition po ni Faith. Pero hindi ko feel. Hindi ko ramdam na ito yung gagamitin ko. So nagpalit ako. Pero ito na yung araw na ng Panginoon that I was assigned na ako yung presider. Lord, kalooban mo pa na ito yung ihahanda ko para sa sarili ko. Wala akong conviction. Magalak yung puso ko. Then I will go. Ito yung damit ko. So naramdaman ko kung gaano kaganda ang buhay na ibinigay ng Diyos. Amen po ba? Kaya lagi nating tatandaan, there were occasions na dapat pipiliin natin yung ating mga isusuot. Amen po ba? Hello? Pipiliin natin yung ating mga isusuot. Huwag na tayo lagi magko-complain, bakit naman ganito yun dun sa school? Ayaw, gusto kong mag-spaghetti pero ayaw nila. Hello? So kasi nga, sa panunuot pa lang natin, ito yung nagpapaliwanag sa ating kaloob-looban hanggang sa papalabas na kaanyuan kung sino tayo at kung gaano kaganda ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dati hindi natin alam. Akala natin, normal lang yung pili ka ng pili ng isusuot mo. Amen po ba? Hindi po normal yon. Kaya sabi ng isang designer, ito yung mga nagpapaalala na discover niya na kahit yung, di ba, pag designer ka, kahit na yung lahat na bahagi na isusuot mo sa katawan ng isang modelo, dapat nababagay sa kanya. So, na-discover ng designer na ito na kahit daw salamin, kahit na yung damit, kahit na terno o bestida man, nagpapaalala ito kung gaano kaganda ang buhay na mayroon ang isang tao. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah! However, there are many who do not feel beautiful on what they wear. This is because sometimes they are wearing the wrong kind of clothes. Kung bakit daw hindi nila nararamdaman yung kagandahan ng kanyang sinusuot sapagkat yung sila'y nagsusuot ng mali na uri ng damit. Yan. So dapat bago ka mag-choice ng damit mo, dapat iisipin mo, ano ba yung pupuntahan mong lugar? Pupunta ka ba sa beach? Pupunta ka ba sa swimming pool? Pupunta ka ba sa graduation? Pupunta ka ba sa recognition? Pupunta ka ba sa church? So, pipiliin mo kung ano yung dapat mong isusuot doon. Kung bakit hindi sila masaya sa kanilang pananamits because they are wearing a wrong clothes. Mali yung kanilang naisuot. Just like in our spiritual clothes. So, katulad din daw yan sa ating spiritual na pananamit. Amen po ba? As in our spiritual needs. Ganon din yung ating spiritual na pangangailangan. Amen po ba? We also have spiritual clothes that gives beauty to who we are and reflects our spiritual condition. So, ibig sabihin, tayo man ay meron tayong mga spiritual na kasuotan na nagbibigay ng kagandahan kung sino tayo at nagre-reflect ang ating kondisyon bilang spiritual. Tingnan nyo nga ang inyong mga katabi ngayon. Praise the Lord! Hallelujah! As we go back to the parable of a son na kung saan ibinasa po natin ito. Ano ba yung sabi dito? Binasa natin. Nung nakita ng kanyang ama na bumalik yung kanyang alibughang anak, nagutay-gutay yung kanyang damit at maanta. So, sinusummarize ko lamang po yung ating verse. Tinawag niya ang kanyang mga alagad o kanyang mga alila. Sorry po, pero ito po yung word dito sa Bible. Mga alila, madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya.
suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Ayan. So, having been made the decision to returning home, this son was surprised by the way his father welcomed him. So, nung nakita ng alibughang anak na sa kanyang pagbabalik, kakaiba yung reaksyon ng kanyang tatay. Hindi siya pinagalitan. Pinagalitan ba siya? Hindi. Bagkos, pinapalitan yung kanyang damit. Bakit nga ba naman ang anta ng damit ng alibughang anak? Dahil nga sumama na siya doon sa mga baboy, di ba? Sumama na siya doon at kumain na rin siya ng pagkain ng baboy. Kaya pati yung kanyang pananamit ay may amoy. Amoyin nyo ngayon yung mga katabi. Amen po. The father told his servant to replace of his filthy clothes of fine garments. Alam niyo po ba kung ano po yung pinapahiwatig nitong pagpapalit ng magarang damit doon sa maantang damit ng alibughang anak? This represents what our Lord does for every person who decide to restore the relationship with their Heavenly Father. Kaya tayo na mga nagbabalik loob sa Panginoon. Amen po ba? Ganon ang reaksyon sa atin ng Diyos. Ano ba yung nire-represent ng maanta? Ibig sabihin yung pananamit na yun ng alibughang anak, yun yung mga kasalanan niya. Yun yung mga past niya. Amen po ba? So hindi nagalit ang ama na nasa langit sa atin kapag tayo nagbabalik loob sa Kanya. Papalitan, aalisin yung ating mga lumang buhay, aalisin yung mga kasalanan, lilinisin tayong lahat at papalitan niya ng bago. Sabi nga, papalitan niya ng fine garments, yung mga mahuhusay, sabi nga dito, splendid garments. Ibig sabihin yung mga kahanga-hangang mga damit, kahanga-hangang pagpapatawad sa atin ng Diyos upang mapanumbalik niya tayo sa Kanya. Amen po ba? We need to understand that the clothes of the young man in the parable are an allegory or yung nasa talinghaga, di ba, na madumi, mabaho, nagre-represent ito kung ano yung buhay niya nung siya'y nagpariwara sa sanlibutan, na kinalimutan ang nagbigay ng buhay sa kanya. Amen po ba? Kaya maging aware po tayo, baka akala natin nagsisimba tayo linggo-linggo. Pero hindi naman natin tinatalikuran yung luma nating pagkatao. Hindi pa rin po tayo kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Nandyan ka sa kinauupuan mo. Hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos. Hindi ayos ang puso mo. Nagtatago ka ng kasalanan mo. Asa palagay mo ba? Napalitan ba ni Lord ng magarang kasuotan ang iyong puso? Hindi. Huwag mong dayain ang Diyos. Pwede mong dayain ang tao, asawa mo, pwede mong dayain. Magulang mo, pwede mong dayain. Pastor, pwede mong dayain. Nagsisinungaling ka. If you are faithful or you are an unfaithful. Pero ang Panginoon hindi. Dahil malayo ka pa, nandyan ka sa kinauupuan mo ngayon, kita ng Diyos ang kaloob-looban mo. Kita ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo. Sa kasalukuyan na naririto ang presensya ng Panginoon, He is looking for everyone and each of us here. Nandyan nakaupo kayo. Alam niya kung sino ang nakaugnay na puso sa Kanya. Amen? We must be connected to the one who gives us life. To the one who restores us. Amen po ba? Nakaupo ka dyan, pero hindi tama ang puso mo. May kasalanan ka pa rin ginagawa. Yes, we are not really a perfect man or human being. But we must sikapin natin na itama natin yung buhay natin. Yaman din lang, bawat linggo nandyan kayo nakaupo. Itama nyo na ang buhay nyo.
Amen? Baka mamaya lahat tayo umaasa na papalitan ng Lord ng magarang kasuotan yung ating mga kasalanan. Tandaan po natin, hindi yan papalitan ng Diyos hanggat hindi mo isinusuko yan sa harapan ng Diyos. Amen po ba? For how we have misused the precious life God has given us, permitting sins in our hearts. So karamihan sa tao, bagamat nakakilala na ito kay Kristo, hindi pa rin nagagamit sa tama ang kanilang buhay. So itama natin ang buhay natin. So when the Father saw the condition of His Son, He had compassion on him and called for his trade-bane rags. Alam niyo po ba, nung nakita ng kanyang ama, nagusgusin yung kanyang anak na umuwi dahil sa pagpasasa ng kanyang mana. Ano ang nangyari? Tinawag agad siya na, ano ba naman tong anak ko nito maanta? Kaya ang ginawa niya, tinawag niya yung kanyang mga kasama sa bahay. Magmadali kayo. Palitan niyo ang kanyang damit. Bigyan niyo siya ng magarang suotan. Suotan niyo siya ng singsing. Palitan niyo yung kanyang sandalyas. Di ba minsan ganun tayo? Alam niyo ba, minsan pag mayroon tayong mga suwail na anak, kapag umuwi yung mga anak natin, hindi natin matiis. Bilang magulang, hindi natin kayang tiisin yung ating mga anak kahit na masama sila. Bakit? It is a compassion. Katulad ng ginawa ni Christ. Katulad ng ginawa ng ama doon sa kanyang alibughang anak. Alam niyo po ba dito sa parabola na ito? Ito nga, tatay na ito na nagkaroon ng malalim na compassion sa kanyang anak kahit na maanta yung anak niya, it represent God. At yung alibughang anak na ito, tayo yun! Amen? Tayo yun! Nung panahon, hindi pa tayo na panumbalik yung relasyon natin sa Diyos. Lahat tayo mga maanta. Tanggapin natin at sa hindi. Lahat tayo mapanghe, lahat tayo madumi, lahat tayo nandoon sa kumunoy ng kasalanan. But praise God, God restores our relationship to Him. Ito yung kahulugan. Ito yung kahulugan ng pagpakasakit ng ating Panginoon Kristo dito sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Alam niyo po ba yung sacrifice ni Jesus Christ? Ito po yung kabuuan ng theology. Amen. Ito yung kabuuan na kahulugan ng pag-aaral natin sa theology, yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo na ginawa niya na dati tayo ay nasa kumunoy ng kasalanan. Ang Panginoong Hesus ang gumawa ng paraan nang tayo ay mapanumbalik yung relasyon natin sa kanyang amang nasa langit. Tayo hindi natin maibigay yung oras natin sa Panginoon. Minsan parang konsensya pa natin. Minsan parang konsensya pa namin na pinagpapalit nyo ang Panginoon sa pamilya nyo. Kaya sa bawat pananalita natin, if you are submitting your situation sa araw na ito, ayusin nyo yung mga pananalita nyo. Ayusin nyo yung pagchat nyo. Nang sa ganon, wala kayong may create na tinik sa puso ng mga lingkod ng Diyos. Kung hindi nyo yan nakikita, tanungin nyo ang sarili nyo. At tanungin nyo ang Panginoon, Lord, ano po ba yung nasabi ko? Bakit ba gano'n na lamang yung puso ni nanay sa pagkabasa ng chat ko? Amen po ba? Huwag natin laging ipalagay na parang malaking utang na loob natin na isacrifice natin si Lord sa araw na ito. Kapalit ng ating pamilya. Tandaan po natin, ang pamilya natin galing yan kay Lord. Kung gusto niya tayong paggaluban ng pamilya, magagawa niya. Kung gusto niya tayong alisan ng pamilya, gagawin niya rin. It depends upon the heart of the person. Ano ba yung puso mo sa kanya? Kung yung puso mo mas matimbang si Lord sa anak mo, then you must follow the conviction of God. Dangan nga lang minsan kung bakit natin nagagawa yon yung mga desisyon na yun, it's because our heart is filthy. Maanta.
mga puso natin may problema. Amen po ba? Lagi nating tatandaan. Di ba sabi nga natin, when we wake up in the morning, Lord, do not let my heart be troubled. Huwag mong hayaan na magka-problema ang puso ko kasi pag may problema ang puso ko, Lord, lahat na sasabihin ko, may problema din. Lahat na makasalamuha ko, mag-create ako ng problema sa Kanya kasi hindi nila ako makakausap ng matino. Hindi nila makikita yung tunay na ako. Hindi nila makikita yung tunay kong ngiti. It's because my heart is filthy. Hello? Are you there? So when the father saw the condition of his son, he had compassion on him and called for his trade bane to be immediately exchanged for robes for a pit for a banquet. So ibig sabihin, nung nakita nung tatay niya na umuwi ang kanyang anak na malansa, maanta, amoy baboy, anong ginawa sa kanya? Pinapalitan siya agad ng suot na panghandaan. Amen po ba? Yung nababagay sa handaan. Something from the word robe that fits for a banquet. So yun yung ginawa ng tatay sa kanyang anak na Suwail. Ganon ang kalalagayan natin sa harapan ng Diyos. Hindi niya tiningnan yung ating mga pagkukulang, yung mga kalikuan, kundi ang tiningnan niya yung dali-daling pagbabalik loob natin sa Kanya. Yung na-restore yung relasyon natin sa Kanya. At walang sino man makakagawa nito, maliban na ang Diyos lamang. Amen po ba? When the prophet Zechariah had a vision for Joshua, the high priest. So kung aalalahanin natin, nung sa lumang tipan, mayroong isang propeta na kung saan si Zacarias. Si Zacarias, nagkaroon siya ng pangitain kay Josue. Si Josue isang mataas na katungkulan na pari. Sabi ni Zechariah, he said, now Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angel, said to those who were standing before him, take off his filthy clothes. Then he said to Joshua, see, I have taken away your sin, and I will put fine garments on you. Anong sabi sa Tagalog? Nung nakatayo na si Joshua sa harapan ng anghel at ang suot ay maruming damit, no, yung nakita ni Zacarias, si Joshua, na marumi ang kanyang buhay. Marami siyang kasalanan. Hindi niya alam yung kanyang nasa harapan sa kanyang pagtayo, si Lord na pala yun. Sa pamamagitan ni Zechariah, ni Prophet Zechariah, sabi ni Zechariah kay Joshua, kita mo? Yung lahat ng mga kasalanan mo, pinatawad ko na, nilinis ko na. Amen po ba? Bagamat siya'y pare, nakita mo may kasalanan siya. Kaya tayo minsan akala natin hindi na tayo nagkakasala. Akala natin yun pari pa, si Joshua pari pa nung panahon na yun, nung nagkaroon sa kanya ng pangitain si Zechariah. Pero nakita ni Zechariah sa kanya, sa pamamagitan ng anghel ng Panginoon, na siya ay tumatayo na maraming kasalanan. Yung kanya ring kasuotan ay maanta rin. Kaya baka sa atin ngayon, maraming mga may kasuotan na maanta, hindi nagtatapat ng kanilang totoong buhay na sa harapan ng Diyos. Now is the time for repentance. Hindi tayo makakaranas ng total healing, hindi tayo makakaranas ng total na pagpapala kung tayo ay namumuhay sa kasalanan. Amen po ba? Hello? So sinabi ng anghel sa mga naroon, hubarin ang gulanit niyang kasuotan. Bumaling siya kay Josue at sinabi, nilinis na kita sa iyong kasamaan at ngayoy bibihisan ng magandang kasuotan. Kapag nilinis na tayo ng Panginoon, never go back to your old life. Kapag pinatawad ka na ng Diyos, huwag mo nang balikan yung mga luma mong pagkatao. Bakit? It's useless. Nandyan ka, nakaupo ka, pero may tinatago ka palang madumi pang pagkatao. Di ba mas maganda kung tayo maging totoo sa harapan ng Diyos?
Hindi pinag-usapan kung may pinag-aralan ka o hindi. Ang mahalaga doon yung kalinisan ng ating budi sa harapan ng Panginoon. Maraming matatalino, maraming tanyag na tao, pero hindi marunong magsisi ng kanilang mga kasalanan. Amen? Hello? The prodigal son arrived in filthy clothes. He was unable to justify them before God. So nung bumalik ang alibughang anak na ito sa kanyang ama, hindi siya makapangatwiran dahil alam niya na marami siyang pagkukulang. Amen po ba? Hello? Wala na siyang masabi sa kanyang ama kasi alam niya na niluste niya na yung kayamanan na binigay sa kanya. Umuwi siya, walang-wala siya. Kaya nga siya nagdesisyon na magbalik na. Tayo minsan, di ba? Pag tayo maaluwan, kapag tayo maraming sinasandigan ang sarap-sarap ng buhay natin, kinakalimutan natin yung nagbigay sa atin ng kaginhawahan na buhay. Minsan dinadaan-daanan natin ng gawain ng Panginoon. Nabubuhay tayo sa sarili nating kasiyahan. Pero kapag wala na tayong malapitan, nagbabalik tayo sa Panginoon. Muli na naman kaya yung mga pabalik-balik na nagsisisi, hindi yan totoong Kristiyano. Walang paninindigan. Yung babalik sa pagkakasala, babalik, mabubuhay, mamamatay, mabubuhay, mamamatay. Hindi yan totoo. Hindi niya tinatayuan ang tunay na pagiging anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, mayroon ka man o wala, may sakit ka man o wala, dapat lagi kang nakatayo at pinanindigan mo na mayroon kang Diyos na buhay. Amen po ba? Ngayon, buhay ka. Kinabukasan, wala ka na naman. Sa sunod na linggo, wala ka na naman. Tingnan niyo yung mga katabi dyan. I don't say this to offend you. I'm just saying the conviction of the Holy Spirit. God is now here. Amen po ba? Alam niyo po ba, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, kahit nga tayo may kasalanan, di ba? Di ba, kapag sa tao ka nag-commit ng kasalanan, hindi ka agad-agad malilimutan. Alam niyo ba yun? Hindi agad-agad nalilimutan. Kahit sabihin pa, okay na, tinanggap ko na. Pero deep inside, nangungusap pa rin. The way you speak, sa lahat na kilos mo, nagpapakita pa rin na may problema ang puso mo. Kahit sabihin pa, okay na, tanggap ko na. Pero may problema pa rin ang puso. Hindi katulad sa Panginoon. Once na nakita ka ng Diyos na madumi, sasabihin ng Panginoon, bihisan yan, madali, bihisan nyo yan. Alisin nyo yung kanyang panamit, yung mga damit na yun, ibig sabihin yung mga kasalanan natin, yung mga kalikuan natin. Amen po ba? Hello? Agad-agad si Lord nagpapatawad. Kaya lang para naman pagmamak naman natin sa Panginoon kung mayat-maya tayo, Lord, sorry Lord ha, ngayon alive ako, kinabukasan hindi na naman ako alive. Pasensya ka na Panginoon. Para namang minamak mo na yan si Lord. Amen po ba? Hello? Alam niyo po ba, sa panahon na tayo nagbabalik loob sa Kanya, sabi nga, lahat tayo dinaramtan ng splendor garments. Ibig sabihin yung mga nakakahanga-hangang mga pananamit. Once na tayo ay patuloy na lumalapit sa Panginoon, pinapalitan ng Lord yung ating kalikuan, yung ating mga kasalanan ng magandang kasuotan. Nakakita na kayo ng magandang kasuotan. Mas maganda pa sa mga suot natin ngayon. Ganyan ang Panginoon kapag nagpapatawad sa kanyang mga anak. Amen po ba? Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pagipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen?
Hello? Kung naalala natin si Job, sino nakaalala kay Job? One of his greatest desire was deliverance. Isa sa pinakadakilang nasa ni Job ay yung ma-deliver siya. Saan siya ma-deliver? Doon sa kanyang sariling mga kasalanan. Kaya sabi niya, why do you not pardon my offenses, and forgive my sins? Sabi sa Job 7:21, bakit di pa patawarin ang aking mga kasalanan? Bakit di pa kalimutan ang aking mga pagkukulang? Ako rin lang ay patungo na sa aking huling hantungan. Ako'y iyong hahanapin, ngunit di matatagpuan. So sabi ni Job, desire niya yung ma-deliver na siya sa kanyang mga kalikuan. Kaya sabi niya sa Panginoon, bakit hindi pa kaya pinapatawad ni Lord yung aking mga pagkukulang, yung aking mga kasalanan? Hindi niya pa rin, sabi niya, bakit di pa niya nakalimutan yung mga pagkukulang? Sabi niya, ako rin naman ay patungo na sa aking huling hantungan. Ibig sabihin, si Job nung panahon na yon ay malapit na rin. Na alam niya na yung buhay niya ay hindi pa bata. Amen po ba? Kaya doon sa mga bata pa, mapalad kayo. As is yung buhay niyo, sumunod kayo sa Diyos. Huwag niyo sundin yung layaw ng laman, sundin niyo ang Panginoon. Itong mga may edad na, may mga may edad na ba dyan? Mapalad kayo. Kung si Job nagdi-desire, hindi natin alam nung panahon na yun kung ilang taon na si Job, dinisire niya, makalaya na siya. Kayo ba? Ninanasa niyo ba ang deliverance? Amen. Hallelujah. Sabi nga ni Job, ako rin lang naman ay malapit na sa huling hantungan. Ibig sabihin, nung time na yun si Job, tumatanda na. Minsan sinasabi natin, kapag na kay Lord tayo, hindi tayo tumatanda. Totoo po yan. Pero hindi nga tayo tumatanda, baka naman marami pa rin tayong nakukumit na kasalanan. Dapat nasain natin ang pagpapatawad ng Diyos. Nang sa ganon, ito yung magdala sa atin sa pagpapanumbalik ng relasyon natin sa Kanya. Amen po ba? Hello? Sabi ni Job, ako rin lang naman malapit na ako sa huling hantungan. Desire niya na patawarin na siya ng Panginoon. No, sa time siguro, sabi ni Job, baka mamaya, hindi niya pa nararanasan yung total repentance, hindi niya pa naranasan yung total na deliverance mula sa Panginoon. Baka mamaya, hanapin siya ng Diyos. Nasaan ba? Kasi nung sinubok si Job, may kapahintulutan ang Panginoon, di ba? Hahanapin ni Lord si Job. Nasaan si Job? Patay na. Kasi hindi pa siya nakakaranas ng total na pagpapatawad ng Panginoon. Total na deliverance. Kaya dinisere niya yung deliverance sa Panginoon. Later, he himself answered, but how can more mortals prove their innocence before God? Sabi sa Job chapter 9 verse 2, matagal ko nang alam ang mga bagay na iyan, ngunit sino bang matuwid sa harap ng may kapal? Amen. Alam natin na ang Diyos nagpapatawad. Amen po ba? Matagal na nating alam yan. Kapag tinanggap natin ang Panginoon, automatic tatanggapin tayo ng Diyos. Ang problema lang sa tao, tinanggap niya ngayon, kinabukasan, gagawa na naman ng kasalanan. Paulit-ulit. Amen po ba? Paulit-ulit ng pagkukulang, nakalaya ka na sa pag-umit. Sa sunod na naman nakasapusan, nag-umit ka na naman. Lord, pasensya na. Kulang kasi ang budget ko. Hindi ko maibibigay yung 10 bahagi ko. Nanakawin niya na naman. Ang masama pa, ibibili pa ng pagkain sa pamilya. Huwag niyong gagawin yan. Huwag niyong pakakainin ang inyong mga pamilya ng inyong ninakawan. Alam niyo po ba? Magsasuffer. Magsasuffer ang pamilya niyo. Kapag yung ikapo nyo, pinambili nyo ng pagkain, inilibre nyo sa girlfriend nyo, yung ikapo nyo. Tingnan nyo mga katabi nyo. Dapat mayroon kayong conviction. Sa bagay, kapag ang isang tao nakaw ng nakaw, hindi nagtatapat sa Diyos, wala na siyang conviction. Kaya kung ano na lang yung gusto niyang ibigay sa Panginoon.
Pero lagi nating tatandaan sa bandang huli, may pagharap tayo sa Panginoon. Nakatingin ang Panginoon sa lahat ng dako. Kahit saan ka magpunta, yung tithes mo ngayon, katapusan, baka ibabayad mo yan doon sa beach o sa resort. Mag-isip-isip ka na. Dahil kahit anong upo mo dyan sa upuan na kinauupuan mo ngayon, hindi ka makakalaya sa kasalanan na ginagawa mo sa harapan ng Panginoon. Maanta ka pa rin sa paningin ng Diyos. Ang pang-amoy sa'yo ng Panginoon, you are filthy. Pahinahalin tulad ka sa isang basahan na isang buwan na hindi nilalabhan. Nakasubok na ba kayo ng basahan sa inyong mga bahay na isang buwan huwag labahan? Ano ang amoy? Mas masahol pa dyan ang pang-amoy ng Diyos doon sa mga makasalanan. Pero sa panahon na ituwid ninyo ang inyong buhay sa harapan ng Panginoon, automatic lilinisin kayo ng Diyos. Amen po ba? Hello? Sabi ni Haring David sa awit 49 verse 7 hanggang 8, hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat. Kahit malaki ang sinasahod mo, kahit malaki ang ipon mo, hindi mo kayang ipantubos sa sarili mo. Amen po ba? Hello? Despite of our best effort in good intentions, the stains of sins runs deep and we cannot remove it with ourselves. Only God can. Kahit anong gawin nating effort, kahit anong gawing pagsisikap, kahit anong ganda ng intention mo, iipunin mo yung bahagi ng Panginoon sa kinikita mo. Nandyan pa rin still yung bahid ng pagkukulang ng kasalanan, lalo lang lumalalim sa'yo. At hindi mo yan mawawala sa sarili mo lamang, maliban na alisin niya ng Panginoon kapag ikaw ay nagtuwid ng buhay mo. Amen po ba? Sabi diyan sa awit 103 verse 12 and 13, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gaya rin niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, ganun siya nahahabag sa may takot sa kanya. Amen? Sabi ni Isaiah sa 52:3, you were sold for a nothing and without money you will be redeemed. Sabi sa Tagalog, ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan. Ipinagbili kayo ng walang bayad, kaya tutubusin din kayo ng walang bayad. Amen? Hello? Paul also encouraged the Corinthians. Nung si Paul, hinikayat niya rin yung mga taga-Korinto. Sabi niya, binili kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen? Hello? Jesus paid the high price that could ever be paid. Si Jesus Christ ang nagbayad ng malaki para sa ating mga kasalanan. Amen? Lahat na bahagi ng buhay natin, babae ka man, lalaki ka man, buhay natin binago na ng Diyos. Nasa sa iyo yan na may katawan. Kung naitatago mo yan sa tao, sa harapan ng Diyos, hindi yan may tatago. Kahit mabango ka ngayon, mabango ka sa pang-amoy ng katabi mo sa harapan ng Diyos, maanta ka pa rin. Hello? Praise the Lord. He was restored for his position as a son. So yung alibugang anak, ano nangyari? Na panumbalik siya. Yung posisyon niya bilang anak, na panumbalik siya sa kanyang ama. Amen po ba? His clothes were changed and a ring was put on his finger, which represents the restoration of authority. Amen? Sa panahon na tayo ay patuloy na nagkakasala sa harapan ng Diyos, yung panunumbalik, wala kang karapatan na manumbalik sa Panginoon. Maliban na ikaw ay lumapit sa Kanya at magpakatotoo ng buhay mo. Gawin mong totoo ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Huwag tayo laging nabubuhay
sa pagtatago. Tinatago natin yung buhay natin, yung pagkatao natin. Where in fact, ang laki-laki ng mata ng Diyos sa lahat ng dako. Kitang-kita, kahit kasinlaki tayo ng buhangin sa dalampasigan. Kitang-kita ng Panginoon ang buhay, ang bawat mga ginagawa natin. Amen po ba? Whatever you possess, ano man yung hinahawakan mo, ano man yung natatanggap mo, magpasimula ka sa tamang buhay. Nang sa ganon, hindi mo maranasan ang itaboy ka ng Panginoon dahil sa ikaw ay maanta. Sing amoy ng pagkain ng baboy. Amen po ba? Ganon ang kalalagayan natin sa harapan ng Diyos kapag tayo ay hindi sumusunod sa Diyos. Hindi sapat yung linggo-linggo, nakaupo ka dyan. Kung sumusuhay ka naman. Amen po ba? Hindi ito paramihan, hindi pagalingan, kundi patamaan ng buhay. What is important is the transform life na ating nilalakaran. Kasi yung kung sa galing, marami ang magaling. Amen po ba? Kung padamihan, kaya naman nating magparami. Kaso, ang concern ng Panginoon, yung tamang buhay. Amen po ba? Baka nga mamaya nakaupo ka dyan dahil hindi ka sumusunod sa Diyos. Hindi kita ng Panginoon nandyan ka. Amen po ba? Dahil kapag ikaw ay malinis ang buhay mo sa harapan ng Diyos, kahit saan ka magpunta, kahit likod mo kita ng Panginoon. Kaya nga yung covering ng Panginoon nasa iyo. Pero kapag sumusuhay ka, nawawala ang covering ng Diyos sa iyo. Pumunta ka man kung saan mo gusto, walang covering sa iyo ang Panginoon. Yung protection ng Diyos ay wala sa iyo. Akala mo lang yun nandyan. Kaya wag mong sabihin, ay okay na, nandyan naman ako linggo-linggo. Tama na yun. Yung ikapo ko, tama na yun, i-pledge ko na lang, which you are wrong. Ikapo yan. Ang pledge, panata mo yan. Wag mong pag-isahin. Amen po ba? Nakaka-relate ba tayo? I'm just saying what the Holy Spirit want to say sa ating congregation. Because the Holy Spirit is now here. His presence is very deep. Kung hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos sa mga oras na ito, it's because your heart is not okay with God. You are not connected with the Holy Spirit. Because you have not a transformed life. Hello? Hello? Alam niyo po ba, yung authority ng Diyos, mahalaga yun. Minsan, hingi tayo ng hingi. Habang nagnanakaw tayo sa Panginoon, humihingi pa rin tayo. Pero lagi niyong tatandaan, wala kang authority na humingi sa Diyos dahil magnanakaw ka. Amen po ba? Kaya ang Diyos nagbibigay ng pabor doon sa mga sumusunod. Kaya kung mapapansin nyo, yung blessing, dumadaloy na. Pati sa pamilya, pati sa mga bata. Nakita niyo mga bata, dati hindi naman matatalino, pero binigyan ng talino ng Diyos. It's because you are following. Kung mapapansin mo, dati hindi naman eh. Dati hindi ka naman na ganitong mga pagtatapos ng klase, mahimbing lang ang tulog mo sa bahay. Pero ngayon, nagkanda-ugaga ka, kaka-prepared, ano kaya, bukas mayroon na naman kaming recognition. Okay na bukas, may graduation na naman. It's because God restores a blessing from your family. Amen? Dati wala naman. Hindi mo nalalaman. Sabi nga, ang pagpapala, hindi lang ito nakikita dahil may pera ka, pagpapala na yun, yes, that's a blessing. Pero higit na ang pagpapala, yung buhay na binigay sa iyo ng Diyos. At makikita mo habang nabubuhay ka, habang linalakaran mo ang tama, habang sumusunod ka, package ang pagpapala sa iyo ng Panginoon. Nangyayari yung restoration, lahat, yung pagpapagaling, minsan gustong-gusto na natin gumaling. Ang tanong, kaya kahit anong gawin namin sa inyong pananalangin, kahit na ang dami-dami ng kalyo ng lingkod ng Diyos sa kakapanalangin sa inyo, kung kayo mismo, you have a filthy life, mayroon pa kayong maantang buhay na itinatago, you are nothing pa rin.
Sabi ng Holy Spirit, kahit nakaupo kayo dyan, kung ang buhay nyo ay maanta pa rin, hindi kayo nakikita ng Diyos. Nakikita lang ng Panginoon ng diriyan, yung tama ang puso, yung kaugnay ang puso sa Diyos. Kaya siguraduhin natin na yung pag-upo natin magpasimula kanina magpahanggang ngayon, yung heart natin nakakonek sa Panginoon. Kasi kapag hindi yan nakakonek, walang apoy na dadaloy. Amen po ba? Hello? Kasi kapag totoong connected ka sa Espiritu ng Diyos, awitan pa lang, dapat mag-connect na sa katawan mo. Ma-connect ka na, makakonect na sa yung power niya, yung fire niya. Alam mo ba, sabi ng Panginoon kanina sa awitan? Gusto niyo bang malaman kung anong sabi ng Panginoon kanina sa awitan? Let my power be reign in you. Nakaramdam ba kayo ng apoy? Fire. Dahil may fire, may lumakas. Ang tanong, may lumakas ba? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Kung isa sa buhay natin ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito, tatanungin ko po kayo ng isang tanong at iiwan ko po ito sa inyo. Which do you think you are wearing today? Ano daw po ba sa inyong kaisipan? Naisip nyo na ba kung ano ang kasuotan nyo ngayon? Naisip nyo na po ba kung ano ang kasuotan nyo ngayon? If the love of God restores us in every area of our life. Yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpapanumbalik sa atin. Lahat na bahagi sa buhay natin, ipapanumbalik ng Panginoon. It's because of His love for us. Amen? Ito po yung pinaka-mensahe sa atin ng Panginoon. Hello? Are you there? And let's pray. Lord, we thank you, Father God, for the wisdom that you have given to me, O God. Salamat po, Panginoon, nagamit mo ako para sa iyong kapurihan. Let be your fire be reign in us in the name of Jesus. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito'y binabalik namin sa iyo sa pamamagitan ng banal na lingkod na si Jesus. Lahat na ng Diyos magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.